tayo po ay nagbabatay sa mga aksyon na ginagawa ng NBI. Ha? Mismong si Sara Duterte na nagsasabi sa inyo na mula sa Vice Presidente. Lagi kong sinasabi, ang kaso, hinaharap. Hindi tinataguan yan. Harapin mo yan. Problema mo yan eh. Okay, but... Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Persana na paghanap kay Sara Duterte na gagawin ho ng NBI at ano pa mang kinaukulan. Ay dapat lang ho, mga mahal kong taga-subaybay, huwag niyong gawing VIP to, huwag niyo pong gawing bibing-bibi sa anumang investigasyon ang ginagawa dito kay Sara Duterte sapagkat masyado na itong bastos eh. Masyado na akong umaabuso sa kapangyarihan itong Vice Presidente na ito, kunturingan. Dapat nga ito bilang Vice Presidente, dapat siya ang huwaran ng taong bayan, dapat siya ang ika nga po nagpapasimuno ng kagandang asal na sumunod sa rule of law na pinatutupad ng Republika ng Pilipinas. Ay hindi na nga nagtatrabaho bilang kinatawan na pangalawang Pangulo, pinakamataas na hinalal ng taong bayan bilang pangalawang Pangulo, mga kaibigan, ay hindi na ho nagtatrabaho, bagkus ito pa ang ginagawa, binabastos ang mga kinaukulan katulad ng NBI, binabastos ang sinumang namumuno sa mga investigasyon laban sa kanya. Binabastos ang taong bayan. Kaya kailangan na ho ito, persahan na makuha upang sagutin ang dapat niyang sagutin. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa anumang komentaryo na naaayon dito po sa ating tinatalakay, ay hayaan ko munang ibahagi sa inyo ito. Kapanapanabig, itong ibabahagi ko po sa inyo, marami nyo pong matutuklasan tungkol dito sa ika nga po kabastusan, sa walang kagandang asal na pinapakita ni Sara Duterte ay nagkaroon po na tinutulak din ho ninuman ng taong bayan, tinutulak at siyempre obligasyon ng NBI na bigyan ng ngipin ang kanilang ipatutupad na persahan na kurin ito upang panagutin sa mga dapat sagutin niya. Ito ang si Sara Duterte. Inaanyayahan ko po kayong patapusin, panoorin ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Ito po, shout out po sa lahat. Liham mula sa Vice Presidente. Lagi kong sinasabi, ang kaso, hinaharap. Hindi tinataguan yan. Harapin mo yan. Problema mo yan eh. Okay, but then, kung ayaw niyang harapin, talikuran niya, look out ni ma'am yun. Look out niya po yun. Wala po tayong magagawa doon. Lahat ng problema hinaharap. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, mauunawaan naman nila kung talagang abala ang Vice Presidente sa trabaho. Pero ang hindi lang katanggap-tanggap na dahilan para sa NBI ay kung ang dadahilan nito ay Kung ang reason lang kaya hindi sisipot ay Christmas party, that is not justifiable. But then, Nako, kayo na po, NBI Director, ang may sabi na hindi katanggap-tanggap ang mga reason ni Sara Duterte kung bakit pinagtataguan kayo, kung bakit binabastos kayo. Kayo na rin po, NBI Director, kagalang-galang Santiago, na ang kaso ay hinaharap. Meaning, hindi pinagtataguan yan. Sa'yo na po nanggaling yan. NBI Director. But sa puntong ito, mga kaibigan, ay tuklasin po natin kung ano ang gagawin ng NBI na ibang aksyon upang makita at makuha at makaharap nila ng tuluyan itong si Sara Duterte. Ito po ang matinding aksyon pa ng NBI, mga mahal kong taga-subaybay. pagka inaakusahan ka, hindi ka sumagot, your silence condemns you.
At para naman mabigyan ng pagkakataon na makuha ang panig ng Vice Presidente, nakahanda na maghintay ang NBI hanggang sa katapusan ng Disyembre. Wala. Ni higing wala. Sa akin lang nang galing yun na while we are studying this for that period, no, itong hanggang end nitong December, ay biglang dumating si VP, welcome po. Pero wala kaming hindi namin siya nire-require, hindi namin hinihingi, hindi sila nagpasabi. Wala po. Akin lamang po yun, kadugtong po yun ng due process at ng courtesy namin sa Vice President. Muli namang iginiit ng NBI, Nako, may mga binitawan no. Itong NBI director na ito na talagang nag-ibaho ang pananaw dito sa kanyang investigasyon. Ipapaliwanag ko po sa inyo yon. na magiging patas sila sa gagawing investigasyon sa threat na natanggap ni VP Sara at maging sa pagbabanta umano nito laban sa Pangulo. Benedict Samson, UNTV News and Huwag nyo nang pansinin, NBI director. Inuulit ko, huwag nyo nang pansinin ang mga binibitawan ni Sara Duterte na itong sinasabi ni Sara Duterte na kayo ay hindi patas sa investigasyon. Huwag nyo nang pansinin yan. Huwag nyo pagtuunan ng pansin ang mahalagang, importante, ginagawa nyo ng trabaho ng mabilis ang inyong trabaho, NBI director. Bakit po natin naulitan? Hindi po tayo nagmamalinis, mga mahal kong taga-subaybay. Tayo po ay nagbabatay sa mga aksyon na ginagawa ng NBI. Mismong si Sara Duterte na nagsasabi sa inyo na wala ng tiwala sa inyo at hindi patas. Huwag niyong pansinin yan. Mag-focus kayo kung paano nyo maipile ang kaso na ito sa legal na proseso. Alam ko ho, legal na proseso ang inyong ginagawa, ang pagpapatawag kay Sara Duterte para maipaliwanag ang kanyang side. Alam ko po na legal na ginagawa nyo, isang paraan o isang proseso po yan para bago magsampa ng kaso. But anyway, ito ang gusto kong impunto, mga mahal kong taga-subaybay. Ito ang gusto kong ipunto, NBI Director Santiago. Ay masyadong binibibi nyo itong si Sara Duterte. Masyado kayong malambot. Nasa inyo ang bad feedback nito. Nasa inyong opisina, nasa inyong pangalan bilang NBI. Ang hindi magandang feedback nito sa pamamagitan ng ginagawa niyong investigasyon dito kay Sara Duterte. Porque ba, Vice Presidente ito? Ay nagkakaroon kayo ng ika-ngapoy pagbibibi. VIP na ang tawag dito eh. Nakakasawa na sinasabi nyo na Sara Duterte ay bibigyan ng pagkakataon pa na ika-ngapoy kahit walang imbitasyon ay welcome na pumunta diyan sa inyong opisina upang magpaliwanag pa. Hindi nyo ba iniisip na kahit may imbitasyon, itong si Sara Duterte ay ayaw umattend sa inyo, ayaw magpakita, nagtatago? How come na itong walang imbitasyon ay pupunta sa inyo, biglang susulpot na lang? Maisipin nyo, Director Jaime Santiago, ang pangit tingnan sa inyong opisina na biglang pupunta na lamang diyan ang isang iniimbitahan na nagtatago kapag may imbitasyon, subalit pupunta diyan kapag walang imbitasyon, ay isang kalukuhan yan. Magiging rumble ang inyong investigasyon. Kaya kung gusto nyong smooth, malinis ang pag-iimbestiga sa katulad kay Sara Duterte, Director Santiago, bigyan nyo ang ngipin ang pinatutubad na rules ng NBI. Ano yun? Ano ang rules nyo? Kapag ang isang tao ay 2 beses pinatawag nyo, subalit hindi ho umattend, binabastos kayo. Gumagawa ng rasyon na ika nga po hindi katanggap-tanggap. Ikaw na ang may sabi niyan. Director Jaime Santiago, na hindi katanggap-tanggap ang rasyon. Ano ang rules nyo o ano ang consequence? Ano ang ibibigay nyo parusa? Ay hindi ho eh. Jaime Santiago, hindi po ako nagmamalinis. Binigyan nyo pa ng pagkakataon itong si Sara Duterte na welcome, pumunta ulit diyan sa NBI kung pupunta.
Ganyan ba ang rules nyo? Paano na? Halimbawa, ang isang iniimbestigahan nyo na normal na tao. Sabi nga pantay-pantay dapat ang batas. Pwedeng gayahin mo yan ng mga bibigyan nyo ng subpina, pwedeng hindi umattend, pwedeng gumawa ng rason, na ika nga po'y kasinungalingan, at ang matindi pa dito, pwedeng bigyan ng extend para ika nga po'y pumunta sa inyong opisina kahit hindi imbitado. Idol pa naman kita, Director Santiago, mula nung pulis ka, SPO4, hanggang naging ika nga po'y ngayon, subalit, alam niyo, hindi po ako nagkakaroon ng panatikong tao dahil ang iniiwasan ko kapag inidol mo at pinanatiko ng habang buhay isang tao ay hindi mo mahalungkat at hindi mo mabibigyan ng anumang public opinion ang kanilang ginagawa kahit mali. That's why, kahit idolo kita, hindi po kita idolo habang buhay. Yung akin yung magaganda mong nagawa bilang isang pulis noon. Nasabihan po natin kasi baging fair po ako Fair po tayo di ba? Tama po ba mga kaibigan na hanggang ganito na lang ang katuwiran ng NBI na dapat dito ay umaksyon na sa pamamagitan ng legal na proseso na i-file na ang kaso. Dahil kayo na mismo. NBI ang nagsabi na ito ay active threat. Ano pa ang hahanapin yung ebidensya? Kayo na rin po ang nagsabi na ito ay hindi invento o peke na boses ni Sara Duterte, yung EI ba na tinatawag. Kayo na rin po ang may sabi niyan na lehitimo boses ni Sara Duterte. Bakit hindi nyo pa bigyan ng kakulang action para maipile ang kaso? Nang sa ganun matuwa sa inyo ang taong bayan na hindi puro kayo ngawa-ngawa diyan na bigyan pa ng anumang pagkakataon. Nako yan ang sarap pa sana magbigay ng anumang public opinion. Kinulang po tayo sa oras. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.